Maya-maya pa isang babaeng may bitbit na basket ang papadaan sa kanilang sasakyan. Mabilis yun nakita ng mag-aama. Ayan, si Salve na yan. Bumaba ang matandang David at hinarang ang babae. Excuse me. Ano po yun? Nagtitinda ka ba ng gulay? Opo. Ano ba yan? Baka pwedeng bilhin ko na lahat yan tapos umuwi ka na. Opo. Mahusay magbiro si matandang David. Kaya't napilit niya ang babae na isama siya sa kanilang bahay. Pagdating doon, hindi nila akalain na nag-iisa lang pala ang dalaga sa bahay. Pasok kayo. Salve, di ba? Salve? Oo. Denver nga pala. At ako naman si Sak. Napansin ko rito sa paligid ng bahay mo ang dami-daming pananim. Yan kasi yung araw-araw kong pinagkakaabalahan? Salve. Natitiis mo mamuhay mag-isa rito? Okay lang naman. Sinong nagpalaki sa'yo? Yung lola ko. Nasaan na si Lola? Wala na eh. Ganun ba? Bakit hindi ka na lang mag-asawa? Pero kapag nag-asawa ka, dapat pipiliin mo yung lalaking kaya kang ialis dito. Hindi naman sa panghuhusga pero nakakatakot itong baryo nyo. Napakadalang ng mga kabahayan. Buti walang masasamang loob dito. Okay naman dito. Kilala naman ako ng mga tao. Ganun ba? Siya nga pala. Ako si David. Salve po. Maganda si Salve. Maputi, makinis, at merong hubog ang katawan. Sa height naman, nasa 5'5" ang height ng dalaga. Hindi na rin nagpapaiwan sa iba. Inasikaso sila ng dalaga, pero lahat ng iyon gustong suhulan ng pera. Ito bayad namin. Naku, hindi na po. Kunin mo na, iha. Inasikaso mo kami. Nakakahiya naman kung hindi mo tatanggapin tong binabayad namin. At siya nga pala, napansin ko din ang dami-dami mong pananim. Pwede kayang araw-araw ako dumalaw dito? Para araw-araw din ako bibili ng mga fresh na gulay. Yun po ang pinakamaganda. Nag-aaral ka pa ba? Bigla na lang natahimik ang dalaga nang tanungin ang pag-aaral. Ayon dito, hindi siya nakatungtong ng high school lang dahil na rin sa hirap ng buhay. May nasabi ba akong masama? Wala, okay lang po. Salve. Alam mo, tatapatin na kita. Tungkol saan? Sa totoo lang, di naman talaga kami sasama rito kung walang interes sa'yo si Papa. Hoy, ano ka ba? Di, Papa. Para malinaw na. Alam mo kasi yung Papa namin, 65 years old na yan. Pinalaki niya kaming walang nanay. Di nga namin nakita yung nanay namin eh. Ngayon, kaninang magang-maga kaming ginising ng kuya ko. Kala ko magbibits kami kasi yun ang pangako niya sa amin eh. Birthday ko kasi ngayon eh. Tapos malaman-laman namin, sasama ba naman kami sa gantong lugar? Kung di namin mahal yung Papa namin, baka iniwan na namin yan, di ba? Siya nga naman. Totoo yun. Gusto ka ng Papa namin. Alam namin na malayo ang agwat ninyong dalawa. Kung tutusin, yung edad natin, yan ang sok pero hindi ka namin liligawan. Yung Papa namin ang manliligaw sa'yo kung pwede lang. Nako, pag-iisipan ko po.
Mga anak, huwag niyong pilitin mo na ang ayaw. Pero siguro naman, Salve, pwede kitang dalaw-dalawin. Opo naman. Sige. Paano? Baka nakakaistorbo na kami sa'yo. Hindi po, okay lang. Papa, birthday ko ngayon. Ay kung gusto mo, iha. Birthday naman ng anak ko, kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin. Magbi-beach kasi kami. Nako, hindi po ako pwede. Baka po pag umalis ako rito, pagbalik ko wala na yung mga gulay ko. Di babayaran ko. Nako, hindi po ganoon. Iba po yung pagmamahal ko sa mga tanim ko. Huwag mo nang pilitin, Papa. Ikaw na rin ang nagsabi. Ganun ba? Sige. Maayos naman silang nakapagpaalam nung oras na yon. Nang umalis na sila, sabi ng isa sa anak ni David, kung sasagutin siya ni Salve, sadyang napakaswerte nito. Alam mo kasi, Papa, ang hina-hina mo kaya ako na mismo nagpaliwanag. Napansin ko, Papa, nang sinasabi yon ng kapatid ko, parang may kaunting kilig sa babaeng yun. Palagay ko, mga anak, ni minsan hindi pa nagkaroon ng kasintahan yun. Sa palagay ko rin. Palagay ko, Papa, mapapasagot mo yung babaeng yun. Kapag napasagot ko siya, ibubukod ko siya sa inyo. Ayokong kasama namin kayo sa bahay. Baka mamaya salisihan niyo pa ako. Isang linggo ang lumipas at muling bumalik doon ang mag-aama. Wala doon si Salve, pero nakabukas ang pintuan ng bahay. Nako, ba't kaya niya iniiwan na bukas tong pintuan? Baka mamaya pumasok ang masamang loob dito. Baka naman nandyan lang sa gulayan. Wala, Papa. Sinilip-silip ko na nga Wala ba? Saan kaya napunta yun? Hindi nagtagal, pumasok din sa loob yung tatlo. Dahil nga dalaga ang nakatira doon, na malinis sa loob ng bahay. Napansin nila, nakabukas yung CR. Pumasok doon si Sak, at doon hindi niya maiwasan ang mag-isip ng hindi maganda. Ano bang ginagawa mo dyan? Lumabas ka na rito. Wika ni David. Ayun na siya. Oh, bakit kayo pumasok sa bahay ko? Kasi nakabukas. Mas mainam na yung kami ang pumasok kesa naman mga masasamang loob. Saan ka ba nang galing? Hinatid ko lang yung order sa akin na kamatis at talong. Ganun ba? Siya nga pala. Total nabanggit naman na ng anak ko dati yung plano kong panliligaw sa'yo. Sasamantalahin ko na. May dala akong regalo para sa'yo. Laking tuwa ng dalaga nang makatanggap ito ng bulaklak, chocolate, tapos damit. Ayon pa dito, ngayon pa lang siya nakatanggap ng mga ganon. Bakit ngayon lang? Hindi ka ba nagkaroon ng kasintahan dati? Hindi. Tsaka wala namang nangliligaw sa akin. Talaga? Wala talagang nangliligaw sa'yo? Wala. Swerte ko pala. Tinanggap lahat ng dalaga ang ibinigay ng matandang David. Alam na rin niya sa kanyang sarili na ito na ang simula ng pangliligaw. Nang dahil doon, halos araw-araw naroroon ng mag-ama. Tatlo pa silang sumusuyo sa dalaga. Hanggang sa lumipas ang isang buwan. Napansin nilang tatlo na para bang wala yatang plano si Salve sagutin ang matandang David. Parang piling ko tagilid tayo rito Napansin ko din yun. Kayo naman mga anak, huwag kayong masyadong mainipin. Ako, bilang matanda, duman din ako sa pangliligaw noong araw. Mas mahirap pa nga. Noon, susuyuin mo pa yung impaktong ama at saka ina. Pati mga kamag-anak.
Kailangan dadalan mo ng kung ano, damay pa sila. Huwag kayo mainip. 1 buwan pa lang ang lumilipas. Papa, noon yun. Nung panahon nyo. Iba na panahon ngayon. Ganun ba? Di ko kasi alam eh. Papa, palagay ko, hinuhut-hutan na lang kayo dyan ni Salve. Eh bakit mo nasabi? Sipin nyo, yung 1 buwan na panliligaw nyo sa kanya, tanggap ng tanggap. Pero di ko man lang nakikitang nakakadagol kayo sa kanya kahit na hawak kamay lang. Di ba? Siya nga naman papa. Napansin ko din yon. Pero katulad nga ng sinasabi ko, duman din ako sa ganyan. Mas mahirap pa nga. Papa, nung araw nga yun, nung kapanahunan mo yun, iba na ngayon. Noon ang babae, kung tawagin ay prinsesa. Ngayon, iba na. Kahit sa tingin, makukuha mo babae ngayon. Abay, wag nyo namang ginaganon si Salve. Bay, yan ang mga tipo ko, yung mga probensyana. Basta ako papa. Sa palagay ko, wala kayong mapapala dyan sa Salve na yan. Sa palagay ko lang peneperahan na lang kayo niyan. At kung bibilangin natin ang lahat-lahat ng naibigay mo sa babaeng yun, marami na. Marami na talaga. Di ba? Sige, ganito mga anak. 1 buwan pa. 1 buwan? Oo, 1 buwan pa. Kapag hindi pa ako sinagot ni Salve, titigil ko na to. Sige. Isang gabi dumalaw doon ang 3. Meron silang inabutan na isang lalaking ngayon lang nila nakita. Pa, may taong kasama. Palalaki. Magandang gabi. Uy, kayo pala, pasok kayo. Masama ang tingin ng 3 yun sa lalaking nakaupo sa salas. Nakipagkilala pa nga yun sa kanila pero hindi nila pinapansin. Salve. Dediretsahin na kita. Total, magdadalawang buwan na rin. Simula ng ligawan ka ng papa namin. Ano to? Ito ba ang dahilan kaya hanggang ngayon hindi mo pa siya sinasagot? Hindi. Anong hindi? Ayusin mo sagot mo, Salve. Ito bang macho na to? Ang dahilan kung bakit di mo sinasagot si papa? Sabi ko sa iyo, pape. Peperahan ka lang niyan. May pasabi-sabi ka pang siya nakakuha ng puso mo? Naku, hindi totoo yun. Mga anak, patawarin niyo ako kung nasabi ko yon pero sa palagay ko, ito na ang pinakahuling beses nating pupunta rito. 1 beses pa lang tayong pumunta ng gabi rito at ganito pang inabutan natin. Siguro sa araw tayo ang bisita. Sa gabi, iba naman. Akala ko pa naman, Salve, iba ka sa ibang mga babae. Wala ka rin palang sinabi. Katulad ka rin pala nila, Salve. Ano bang sinasabi mo, David? Huling-huli na namin kayo. Sino tong lalaking to? Magpapapasok ka ba ng ganito kagwapo na lalaki? Pag ganito kagwapo na lalaki, tiyak nabubuka agad ang babae. Anak ko, hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Siya si... Wala na kaming pakialam dyan sa paliwanag mo na yan, Salve. Papa, tara na. Sige. Lumabas na ang 3. Pagsakay sa sasakyan, sinabi noon ng isa na babalik siya sa bahay pero hindi siya papasok. Pakikinggan lang daw ang pag-uusapan nung bisita tapos ni Salve. Ganun ba? Magdadalawang buwan na pala nang ligawan ka ng taong yun. Wala namang masama doon, Salve. Nako, kuya. Hindi ko naman siya talaga gusto eh. Ganun ba? Di dapat sana hindi mo siya pinaasa. Dapat nung una pa lang. Ang masakit niyan,
Sa dami niyang naibigay na regalo sa'yo at laki ng gastos nun, baka mamaya sabihin nun, ibalik mo lahat yung binigay niya sa'yo. Nako, wala na eh. Yun na nga, Salve. Ang mga lalaki, kapag gusto ka niyan, lahat ng pwede niyang ibigay sa'yo gagawin niya. Pero kung hindi mo naman pala gusto yung matanda, dapat nung una pa lang sinabi mo na. Hindi ko kasi masabi, kuya, kasi napapakinabangan ko naman. Tsaka alam mo naman yung binibigay niya sa akin, di ko naman sinosolo. Yun na nga eh. Maganda naman ang hangarin mo, kaya lang nagkamali ka pa rin sa part na yun. Parang lumalabas na gumamit ka ng ibang tao. Pero maibigay yung pangangailangan din ng iba. Di ba? Bumalik yung anak niya sa van at sinabing, Papa! Kaya naman pala, pape. Ha? Bakit? Kaya naman pala tinatanggap yung mga binibigay mo kasi tinutulong lang sa iba. Tsaka yung lalaking pogi doon, yung nakasandong puti. Mabait naman pala, kuya pa nga tawag ni Salve. Parang palagay ko wala silang koneksyon o baka magkakilala lang ganun. Pero kahit na, babae pa rin siya at lalaki yun. Hindi pwedeng magkasama ang babae at lalaki sa loob ng isang bahay. Kung matinuyang si Salve, hindi siya magpapapasok ng ibang lalaki doon. Sa bagay. Hindi na ako makakapigil pa, Papa. Kahit maganda sinasabi ng lalaki na yun, uupakan ko na ito. Teka! Bumunot ito ng baril at nagpaputok ng isang beses sa labas tapos nagsisigaw. Salve! Manloloko ka. Ginamit mo lang ang papa para sa pangsariling interes mo. Hoy lalaki, lumabas ka rito. Ano bang problema, Brad? Hindi kita, Brad. Ikaw na hayop ka. Susulutin mo pa si Salve, ha? Tinutukan niya ito ng baril. Sa mismong lalamunan pa. Ikaw siguro lahat tumatanggap ng binibigay ni Papa kay Salve. Brad, kung talagang buo ang loob mo at sanay kang pumatay at iniisip mong totoo yung sinasabi ng isip mo, bakit hindi mo kalabitin? Kung diyan ka sasaya, pauubaya ko sa iyo ang buhay ko. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo? Iputok mo na. Talagang... Iputok mo na. Ano ba to? Huwag kang lalapit. Baka ikaw ang unahin kong barilin. Brad, uulitin ko sa'yo kung talagang sanay kong pumatay. Bakit di mo gawin? Natatakot ka bang makulong? Wala naman tao eh. Bakit hindi mo gawin? Ganon! Ipuputok na sana yung baril nang biglang umawat ang kapatid. Kuya, di pwede. May witness. Sinong witness? Basta, sabi ni Papa, bumalik ka na raw sa van. Para kasing may tao eh. Walang tao maliban sa atin. Di, parang meron. Parang may nararamdaman kaming nakatingin. Talagang meron. Ano? Putok mo. Lipat mo rito sa noo ko. Kung kaya mong kalabitin. May araw ka din. Sino ka ba? Ako nga pala si Nole. Ako ang kaibigan ng lola niya. Hindi ako pumunta rito para ligawan ng batang yun. Matanda na ako. Hindi lang halata. Dinalaw ko lang yung batang yun. Ayon na rin sa utos ng kanyang lola. Sige na. Di mo naman pala kayang iputok eh. O di umalis na kayo. Yabang nito ah. Halika na. Babalikan ka namin. Sa susunod na pagbabalik namin, hindi lang yung noo mo puputokan namin, kundi buong katawan. Kailan ba yun? At ako na nga pupunta. Tignan natin kung tatalab ba yung baril nyo. Aba! Ano ba kayo? Hindi pa ba kayo babalik dito? Nandyan na, Papa. Nandyan na po.
Natawa na lang si Salve. Nang umalis ang mga ito. Ay nako kuya, pasensya ka na Kuya Noli ah. Okay lang yun. Salve, hindi ko gusto pakiramdam ko sa mga yun. Siguro mas makakabuti sa'yo kung alis ka muna rito sa bahay na to. Lumipat ka kung saan. Tsak na babalik-balikan ka ng mga yun. Eh kuya, wala naman akong pwedeng paglipatan. Kung gusto mo, doon na lang sa inyo. Nako, hindi pwede ron. Di naman kita mag-aaral eh. Tsaka wala ka namang ibang problema patungkol sa mga aswang. Basta Salve, mag-iingat ka na lang ha. Sige Kuya Noli. Makalipas ang 1 linggo. Para bang nagbago ang pag-iisip ng tatlo. Pumunta sila sa bahay ni Salve. At doon, tinang kanilang pagsamantalahan ang babae. Kung hindi ka lang din magiging akin, Salve, mas mabuti pang dahanin kita sa dahas. Oops, papa, yung usapan natin pagkatapos mo ako naman. Oo naman. Wah! Saan ka pupunta? Ano bang ginagawa niyo rito? Nandito kami para naman makabawi kami sa lahat ng regalo sa'yo ni Papa. May dala akong listahan kung gaano karami yung nabili niya sa'yo at kung gaano kalaking pera inubos sa'yo ni Papa. Di ko naman ginusto yun ha. Kayo naman ang nagkusang nagbigay sa akin. Kahit na, ginamit mo pa rin si Papa para sa pangsariling interes mo. Mga anak, sige, hawakan nyo. Hinawakan nila si Salve at pinasok sa loob ng kwarto. Kasabay noon ang pagsarado ng bintana at pintuan. Ang matandang David kasalukuyan namang naguhubad ng short at damit. Habang yung dalawa, nakapigil sa paa at sa kamay ng dalaga. Nagpupumiglas ito at nagmamakaawang huwag gawin ang mga bagay na yun. Ngayon, Salve. Ngayon, tikman mo ang galit ko. Bibigyan lang kita ng ideya. Galit ang puso ko, galit ang damdamin ko, galit din ang katawan ko at higit sa lahat, merong mas nagagalit sa'yo. Ang aking alaga. Gagawin na sana ng matandang masama nitong balak nang biglang bitiwan ng magkapatid ang paa at kamay ng dalaga. Nang dahil doon, nakapiglas yung dalaga at natadyakan sa muka ang matandang David. Bakit niyo binitawan? Papa, ewan ko, parang may tao. Papa, umalis na kaya tayo rito. Bakit? Tumakbo si Zack at si Denver at iniwan ng tatay nilang si David. Lumabas din ito ng kwarto ng hubot-hubad, habang ang dalaga nagtatago sa sulok ng bahay. Napansin ng mga taong dumadaan ang nangyayari sa loob. Kakaiba yun kasi ang matandang David tumatakbo ng hubot-hubad papasok sa van. Saan kayo pupunta? Diyan lang, uuwi na kami. Hindi pwedeng uuwi lang. Pananagutan mo yung ginawa mo. Hoy! Ikaw na naman! At kayo na naman din. Kapitan, anong dapat gawin dito? Yung mga yan dapat ay kinukulong. Inaresto sila ng mga bantay bayan. Pero dahil sa armado yung tatlo at tanging batuta lang ang gamit ng mga bantay bayan, nakawala rin sila. Maswerte nga dahil hindi sila pinutukan. Pumasok si Canole sa bahay ng dalaga at doon niya nakitang umiiyak ang babae sa isang sulok habang sira-sira yung damit. Kapitan, eto siya oh. Nako, Salve, ay ano bang nangyari sa'yo, Salve? Tinangka po nila akong halayin. Ganon ba? Hayaan mo't pananagutin natin ang mga demonyo na yon. Nalaman ng lola ni Salve ang nangyari sa kanya. Nang dahil doon, napilitan itong bumaba mula sa kabundukan. Galit na galit ang lola niya. Kaya't sinabi nito,
napaparusahan ang tatlong yun. Kayo po, kung sa palagay nyo dapat silang parusahan, edi hindi po ako tututol doon. Sige, aantayin ko ang pagbabalik ng tatlong yon. Tama nang hinala si Canole. Babalik nga ang tatlo, pero sa pagkakataon na yon, mas agresibo sila. Para bang nakagamit ng pinagbabawal. Sobrang popula kasi ng mga mata at wala sa katinoan. Lola, andyan na po sila. Sige, pumasok lang kayo. Salve! Salve! Kahit na anong tawag ng matandang David, hindi sila lumalabas. Pero pagpasok agad na inasbaran ng matandang babae yung matandang lalaki. Bulagta ito sa sahig ng bahay. Tapos, pumasok din yung dalawa. Pero kapwa nagdaan sa bintana ng bahay. Huli kayo ngayon. Aba, ano ngayon? Anong magagawa ng isang matandang ugod-ugod na? Ha? Aba, baka hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Sa pamamagitan ng pagbulong ng matanda na nagpakilalang isang ermitanya, natulala ang magkapatid at naging sunod-sunuran sa kung anong sasabihin ng matanda. Lumabas ang matanda sa kanyang bahay. Pagbalik nito, yung kamay niya puro dugo na. Hinilahod niya yon sa muka ng magkapatid, tapos ipinapasok pa sa bunganga. Kung titignan sadyang nakakadiri ang nangyayari. Teka, anong ginagawa mo? Gagawin kong miserable ang buhay ng mga ito. Huh? Lingid sa kaalaman ni Canole. Ang lola ni Salve na isang mahusay na ermitanya ay kayang taniman ng pagiging aswang ang kung sino. Pagkatapos ng pangyayaring yon, umuwi yung tatlo sa kanilang bahay nang walang kalam-alam at kinabukasan. Dito na nagbabago yung tatlo. Papa, gusto ko ng hilaw na laman. Ayoko niyan, Papa. Ako rin. Gusto ko ng dugo. Ano pang inaantay mo? Manang! Ibigay mo ang gusto ng mga anak ko. Ang kasambahay mabilis namang kumuha ng hilaw na karne. Hindi yung kinain ng magkapatid. Kaya't ipinag-utos ni David na humuli ito ng kambing sa likod. Buhay na buhay yung kambing ng lantakan ng magkapatid. Ano bang nangyayari sa inyo, mga anak? Apakasarap. Malinamnam. Sa laki ng kambing naubos yun ng magkapatid. At hindi pa sila nasiyahan. Napatingin sila sa katulong. At tinangka din nilang lantakan ang kawawang katulong. Mabuti na lang dahil ang matandang David ay hindi hinawahan ng pagiging aswang, kaya't siya ang pumipigil sa kanyang mga anak. Pagsapit naman ng dilim, hindi na makita ang magkapatid na Denver at Zack. Hinahanap sila ng matanda. Hanggang sa kinabukasan may nagpuntang pulis sa kanila. Nakakulong daw ang magkapatid dahil nangagat daw sila ng tao sa daan. Ano? Paano naman nangyari yon? Bakit sila mangangagat ng tao? Napakadelikado ng anak ninyo. Kailangan silang dalin sa pribadong lugar yung hindi sila pwedeng makita ng ibang tao. Aba, niloloko nyo ba ako? Baka naman kailangan nyo lang ng pera. Hindi ho namin kailangan yan, Mr. David. Kinakailangan ikulong ang anak nyo nang walang kasamang ibang tao. Napakadelikado nila. Imposible! Nasaan ang anak ko? Ayon sa pulis na kausap niya, wala na raw ito sa presinto. Ay, nasaan na kayo mga anak? At sinong demonyo may gawa sa inyo niyan?
abot-abot na kamalasan ng sinapit ni David sa kanyang mga anak. Kasi nga nakawala ito mula sa pinagkulungan. Tapos mababalita na lang na nakikita itong naglalakad ng hubot-hubad sa gabi. At kapag malapit na sa kanila ang tao, bigla na lang nila itong sinasagpang. Nang dahil sa nangyari, nagkalat ang mga otoridad. May bali-balitang meron daw baliw na nangangagat at pumapatay. Isang buwan pang lumipas na gano'n ang sitwasyon. Nawala na ang kwento patungkol sa magkapatid na Denver at Zack. Ayon naman sa pagkakaalam ng matandang David, hindi kaya tuluyan ng napatay ng mga tao ang dalawa nitong anak. Anong nangyari sa mga anak ko? Sinong may gawa nito sa inyo? Sino yan? Paglabas ng matanda, nakita niya si Kanole ang naroroon. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Natatandaan ko pa yung mukha mo. Tandang David, gusto ko lang ipaalam sa'yo. Buhay pa mga anak mo, pero sigurado ako na nagsisisi na sila sa ginawa nila. Anong ibig mo sabihin? Paano mo nalaman? Kaya hindi na makita anak mo. Kasi ako ang kumuha sa kanila. Swerte sila kasi natsambahan ko sila sa daan. Aswang na ang anak mo. Ang hirap naman kasi sa inyong mag-ama. Nang hindi nyo makuha gusto nyo, gumawa na kayo ng kahalayan. Ang hindi nyo alam, yung ginagawa nyo ng kahalayan, meron palang itinatago. Kaya yun, pinarusahan sila ng ermitanya at maswerte ka dahil hindi ka dinamay. Kaya hindi ka idinamay kasi ang gustong mangyari ng ermitanya, ikaw pa rin ang pipigil sa mga anak mo. Ibig sabihin, meron pa rin siyang naging concern. Ngayon, nasa akin ang anak mo. Kaya ko silang ibalik sa dati, kahit naswang sila. Pero, pag naibalik ko sila sa dati, isusuko ko sila sa otoridad para pagbayaran yung mga kasalanang nagawa nila. Mas mabuti na nga siguro yon. Oo, at maraming naging kasalanan ng magkapatid simula nang gawin silang aswang. Pumapatay sila ng hihigop ng dugo at kumakain ng laman. Pagkatapos noon, binalik sila sa dati at isinuko sa otoridad. Sa kasamaang palad, dahil sa dami ng kaso ng magkapatid, isa sa mga ito ang napatay sa kulungan. At isa naman dito, tuluyang nabaliw sa kulungan tapos namatay. Hindi na nating kasalanan yon, Kanole. Binalik mo naman sila sa dati. Kaya nga